Ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story. Mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to hanggang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! Believable Stories. Kwento Buhay. at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. Believable Stories. Mga bangga, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanyang-kanyang diskarte, kanyang-kanyang tirada. Tuwing Webes, mapapakinggan ninyo ang kwentong inspirasyon hatid sa atin ng MX3. Dito ako, Believe. Simula at pangarap. Isang full-time mom at asawa habang patuloy na tumatayo bilang part-time singer at event stylist. Tahimik ang kanyang pangarap noon. Isang buhay na simple, may maayos na pamilya at may pagkakataong magamit ang talento sa musika at paglikha. Pagsubok at pagbangon. Hindi naging madali ang kanyang landas lalo na nang maging single parent. Sa loob ng maraming taon, sa panahong iyon, kinakailangan niyang kumapit sa lakas na mayroon siya. Kahit pakiramdam niya madalas ay kulang. Maraming gabi ang puno ng pagluha, tanong at pagod. Pero hindi siya sumuko. Gabay at pundasyon. Dito niya naranasan ng isang napakalinaw na milagro, ang muling pagkakaroon ng anak noong 2023. Isang patunay na hindi pa tapos ang kwento niya. Mula sa pagkakapos, unti-unting napuno ang buhay niya ng mga biyayang hindi niya inakala. At ngayon, hindi lang siya ina, kundi isang buhay na patotoo ng kabutihan ng Panginoon. Sandigang banal na salita. Isaiah 60:22. When the time is right, I the Lord will make it happen. Sa luha ng kahapon, may buhay na hatid ang Panginoon. Mga pangga, mga kasama natin ngayon, si Rosalie Santos na. Wow! Magandang hapon sa iyo, Rosalie. Yes, good afternoon po. Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood sa live. Ayan, live na ba tayo? Kala ko hindi pa tayo live eh. Ayan, sa mga pangga po natin, pwede nyo kaming, yung mga nakinig sa radyo, pwede nyo po kaming panoorin live sa ating Facebook page, Energy FM 1067. Alright. So again, magandang hapon sa iyo, Sally. Kamusta ka? Okay naman. Mukhang kinakaba ka parang... Parang ikaw ang kinakaba. Alam mo, first time ko lang kasi talaga, although na magkakilala po kami mga pangga ni Sally. Sally na lang tawag po natin kasi yun naman talagang tawag sa'yo. Ano bang palayo mo talaga sa mga kaibigan mo? Simula bata ako, Tali talaga. Kasi Tali? Rosalie, Tali daw. Oh. Tali, ang nickname ko nung bata ako. Siya ay taga Marikina mga pangga. Pero may probinsya ba kayo, Sally? Sa nanay ko, Batangas. Batangas, okay. So, pero lumaki ka sa? Marikina. Doon na rin ako pinanganak. Doon ako nag-aral. Ayun. At kamusta naman ang, pag-usapan muna natin childhood mo. Kamusta ang kabataan mo? Yung typical lang kasi hindi naman kami mayaman na pamilya. Ngayon, ano kami, ang magulang namin, kasi nag-start kaming maging Christian dahil dun sa school na pinasukan ko ng preschool eh. Saan school ka ba? Sa Brenda Stewart.
Along Marikina rin to doon? Oo, Marikina rin. Doon sa Mayhew Avenue. Okay. Ano siya, nag-ano siya ng daycare. Tapos doon ako pinasok ng magulang ko. 1985 yun, wow. Kakalaman ng edad, no? Oo, 1985. Then since then, naging Christian na kami kasi may church nga yun. Kumbaga, naging active kami. Talagang family namin, buong family namin, nag-church talaga. Pero gaano ka religyoso o karelyosa ang parents mo, lalo na sa pagpapalaki sa inyo? Nung una, alam ko parang nakapag-ano rin kami sa Catholic eh. Pero nung nag-start na akong mag-preschool, ano na talaga, as in doon na kami. As in yung tatay ko, nagli-lead talaga sa mga Bible studies. Tapos yung nanay ko, nag-usher dyan sa church. Tapos, dahil masarap magluto yung nanay ko, laging cook ang nanay ko sa amin. After ng practice ng Saturday, diretso sa bahay namin lahat ng mga nag-practice doon kumakain. Kumbaga yun yung ng ministry ng nanay ko. Sa church namin. Pero I mean, ano bang work ng mother, as in housewife lang talaga yung mother mo? Yung mother ko, housewife siya, pero dressmaker. Nagnananahi talaga siya. Ano yan? Sa bahay lang din. Tapos yung tatay ko, gumagawa siya ng deep well. Poso. Yung mga sa poso. Poso Negro ba tawag doon? Hindi. Iba yung poso. Iba pala yun. Yun, gumagawa siya ng deep well. Yun yung pinaka bread and butter nila. Yun yung nagtapos sa amin sa pag-aaral. Pero hindi madali, no? Kasi ilang kayo magkakapatid? 5. So, okay naman, hindi naman kayo, kumbaga sa isang araw, nakakain naman kayo ng kumpleto. Tatlong beses ang araw. Kasi yung deep well, malaki naman talaga yung kita ni tatay sa ganun. Kaso hindi siya talaga regular. Pero dahil, kumbaga na-maximize or talagang nababudget nila yung pera. Na pag-aaral nila kami nung elementary, mga lang kami, public school. Pero nung nag-high school kami, na kami sa Roosevelt na kami, kaming 4. Yung pang-5 kasi namin dun sa public siya nag-high school. Bakit? Gusto niya daw dun. Siya may gusto, pero ang gusto ng parents mo ay sa Roosevelt para isang para pare-pareho kami. Pero I mean, eto, pag-usapan natin, gaano kay stricto? Yung lalo na pag ikaw ilalabas, ikaw ba nakakapaglaro ka ba ng kumbaga nakabataan mo, na-enjoy mo? Oo. Kasi syempre doon kami nakatira sa street namin. So yung mga kapitbahay ng mga bata. Kaya nga may barkada nga kami na since childhood. Kami pa rin kasi kami magkakalaro dati diyan sa lugar namin. Yung lugar niyo sa Marikina, ito yung Daang Bakal. Kasi nung araw ito ay riles ng tren, no? Daanan ng tren. So na-enjoy mo pala, hindi ka naman ba naging pasaway? Ay, hindi. At saka talagang sobrang kami sa magulang namin. Kumbaga parang pag sinabi ng nanay namin na hindi ka pwedeng mag-overnight, hindi ka pwedeng ganyan, hindi ka talagang kasi nga kumbaga ganun niya kami pinalaki. Oo, na lagi kaming nagpapaalam, lagi kaming kung saan kami pupunta, nag-update kami or kasi wala pa naman cellphone dati. Wala pa, oo. Ngayon, syempre sasabihin mo na kung saan ka pupunta. So magkakapatid, pang ilang ka? Second ako. Second. So ngayon, eto, nag-aral na kayo ng Roosevelt. So kamusta naman ang buhay estudyante sa Roosevelt sa nung high araw? school? Naman ako dyan. Since first year, choir naman ako. Choir member ako. Kaya meron akong discount sa tuition ko monthly. So, choir kasi ikaw ay kumakanta. Pero ito, ano ba yung pangarap mo nung bata ka? Ano yung pangarap mo sa buhay? Anong gusto mong maging? Dati, nakakatawa. Kasi ang pangarap ko lang dati maging singer sa mga -1. Ganun? Oo. Di ba? Kasi di tulad ng mga kabataan, di ba gusto ko maging doktor, gusto ko maging nurse, gusto ko maging... Meron akong ganyang pangarap. Dati parang ang iniisip ko dati, maging maging interior designer. Yun ang iniisip ko dati. Pero syempre, ang nakuha kong course, computer programming. Ayun, kaya hindi medyo pero parang yun yung mga nasa isip ko, magde-design, ganun yung mga nasa isip. Pero paano ka natuto? Or pinag-aralan ba? O nasa pamilya nyo ba ang pagkanta? Nasa lahi? Yung father ko ang kumakanta. So tinuruan ka nung bata? Tinrain niya talaga ako. Oo. As in,
binilhan niya ako dati cassette pa. Oo. Tapos tape, 'di ba? Tapos rewind ka pa pagkasira, gaganunin mo. Tama. Tapos may ano yun sa component, may play and record. Oo. Tapos ako noon, upgrade ako from cassette. Nagiging yung karaoke na, palaki na ng palaki. Ganon ka-supportive yung tatay ko sa akin. So, kumbaga parang yung time na meron kayo noon, pinapractice ka na kumanta. Ikaw lang ba sa magkakapatid? O pati actually, yung apat mo? Kumakanta rin sila eh. Yung ate ko kumakanta yan. Kasi dati, sumali ka man ng singing contest. Ayokong sumali ng singing contest pag di ko siya kasama. Kaya si ate ko napipilitan. Kumbaga sa inyong magkakapatid, ikaw yung nakikita ng parents mo na may potential na maging singer. Oo. Pero yung pinang-train sa akin ng tatay ko dati, Karen Carpenter songs eh. Kasi gustong-gusto niya si Karen Carpenter. Dahil ba ibinabase niya sa tono? Siguro yun yung timbre ko. Timbre mo. Yun yung niya na ito bagay sa anak ko. Ginusto mo rin? O parang napilitan ka lang dahil kasi tatay mo? Nagduduet kami eh. So nahiligan mo? Oo, talagang sa church. Lagi akong kumakanta sa church. Okay. Aside sa backup singer ako, nagsasolo ako doon. Ako yung lagi nilang pinapakanta ng solo. So hanggang sa dinala mo hanggang high school ang pagkanta, sa pagiging choir mo rin, di ba? Oo. Tapos one time nakasali ako ng singing contest sa Channel 13 noon. Na yung musika bataan. Walang masyadong nanonood nun kasi 13 yun. Ang kalaban, Itbulaga, mga ganyan. Pero kilala na yun, di ba doon din dati yung yung mga pinapanood natin mga anime nung araw eh? Sa 13? Hindi ko alam. Voltes 5 eh. Dati ang alam ko sa Channel 7 tsaka 2 yan eh. Hindi, meron din sa 13. Ayun. Okay, so yung tatay mo ang laging tumitingin na pag may mga contest, ikaw yung, anak, sumali tayo, ganyan. Oo. Lagi ako sumasali. Doon sa Spartan, kung may Spartan sa Santo Niño. Sa Santo Niño, kada fiesta doon, di ba? Yes, nakasali din ako dyan. Kasi nga, pinupush talaga ako ng tatay ko. Pero, ang kinakanta ko, hindi mga birit. As in, mga lang. Mellow. Oo. Yung mga I Can't Stop Loving You, mga ganun, mga kinakanta ko. Tapos, I Know Him So Well, mga ganun. During that time, na kumakanta ka, anong nasa isip mo that time na parang, ito yung dito ako sisikat? Yan ba yung nasa isip mo na itutuloy ko talaga to? O dahil ba gusto lang to ng tatay ko? Hindi. Kasi parang naisip ko, parang sabi ko, parang may mga kilala kasi ako na nagiging, kumbaga singer sila, na parang, nakaahon sila sa dahil sa pagkanta. Hirap. Dahil sa pagkanta. Ngayon, kaya pinush mo na yan. Sabi ko, tapos, nag-audition ako sa mga singing contest sa TV. Kaso lang nangyayari, pag nandun na ako, semifinals na pala. Kaya, pinapakanta pa rin nila kami, pero semifinals so, na. parang parang mairaos lang. Oo, pinakinggan lang kami, ganun. Anong pakiramdam? Yun lang ang natuloy talaga, yung sa Channel 13. Dahil nagpunta ako sa Center for Pop yan eh. Hawak ng Center for Pop yan. Doon sa may Ermin Garcia, sa head office nila. So sa mga pagkakanta mo ng ganyan, nanalo ka ba? Nanalo ako, yun nga kinikwento ko kanina bago pumunta dito. As in, talagang ang galing ni Lord doon sa singing contest na yun. Kasi yung singing contest na musika bataan sa Channel 13, lahat ng sumali doon. Kasi ang may-ari si Sir Butch, konsehal siya ng Ermin Garcia, dyan sa may Cubao ba yun? Basta ganun. Ngayon, gusto niya may show. Lahat ng sumali dun sa musika bataan, talo man or nanalo, magsisinging contest kami, laban-laban kami. Tapos, ang lahat ng kalaban ko, as in biretera. As in talagang mga Regine, mga gano'n, Celine Dion. So, anong pakiramdam mo nun? Parang, teka, nung ako na yung kumanta, grabe, siyempre, intro. Pagpasok ng kanta ko, palakpakan yung mga tao. Dahil mababa yung boses ko. So parang, kumbaga ikaw yung naiiba. Na-relax sila. Yun, na-relax siguro sila. At that time, ang kinanta mo ay yung... sa Carpenters? Hindi. Tony Braxton. You Mean the World to Me. So yun nung nanalo ka... Oo, hindi. Second placer lang naman ako. Pero at least second placer, hindi third placer, diba? Ayun, nanalo ako. As in, nagulat ako kasi sabi ko, baka nga, na-relax yung tenga nila nung ako na. Kasi nga puro biret talaga. So sa pagkakanta, sa pag-aawit mo ay, yun na, kumbaga
mas lalong nag-focus ka na dyan. Hanggang sa pagdating ng college mo, kumakanta ka pa rin? Kasi nung 16 years old ako, kinukuha na akong banda ng pinsan ko. Kaso lang, ayaw pumayag na magulang ko. Tsaka kahit ako din. Kasi gusto ko, magtapos muna ako Oo. Kasi ano ako na baka mamaya, pag naaliw na ako dito sa pagbanda. Pagkakanta. Kasi baka mawala hindi ka, na ako makapag-aral. Oo, hindi na ako makapag-aral. Baka ayawan ko na. Anong ginawa mo ng course nung nakapagtapos ka ng high school? Computer programming sa AMA. Sa AMA. Oo. So ano to? Vocational? Oo, yung 2-year course lang. So after nun, yun na. Nagbanda na talaga ako. so hindi ka na nag-apply ng trabaho? Nag-apply ako, pero wala eh. Hindi talaga ako para doon. Kaya, Paano mo nasabi? Kasi, paano ko nasabi? Oo, Kasi oo. nagkakaroon ng problema eh. dahil, Nagkakaroon anong ng problema na kesyo yung isang supervisor, lalaki isang supervisor, medyo merong ano sa akin na parang, So, ewan ko, hindi ko apple alam. of the eye ka, Oo. so marami nagkaagusto. Hindi, ewan ko, basta ganun. Parang, sabi ko, siguro hindi ako para dito. Yun. Yun ang naging basihan mo para hindi Pero ka na parang nakadalawang naman ako, company. Mm-mm. Isa, shipping company. Mm-mm. Parang secretary or encoder. Tumugal ka naman. Medyo lang, mga ilang months lang, hindi naman years. Mhm. Ganun. Tapos parang, sabi ko, subukan ko kayang magbanda. Banda. Yung churchmate namin, yung ninong ni Bea, bahista yon. Sinama niya ako sa banda. O tara, gusto mo magbanda. Ayun. Nakikita mo ba na sapat yung kikitain mo dun sa pagbabanda? Kasi syempre, tatanungin ka, paano yan? Tapos ka na pag-aaral. Pero, Nung dalaga ako, syempre parang okay yung kita. I mean, yung parents mo pumayag na, sige, magbabanda ka lang, sayang yung Oo. pinag-aralan mo. Oo, hindi naman sila hindi Hindi sila sa kontra. hindi sila yung tipo na bakit nagbabanda ka lang? Bakit dapat nagtatrabaho ka? Hindi ganoon. Kumbaga kung ano yung gusto namin, supportive lang. Parang support lang sila kung ano yung namin. Kasi, Kung ano yung gusto niyo sa buhay na mangyari. Support lang talaga sila. Ay, ito na. Ipa-fast forward na natin. Nag-asawa ka, di ba? So, anong year to after ng college mo? Oo, nagbabanda na ako noon. Nagbabanda ka. So, paano mo nakilala tong guy? Vocalista siya namin. So doon mo siya nakilala. Noong time na yun, may iba akong jowa eh. Mhm. Pero, syempre, yung jowa ko noon, medyo, syempre, madaling araw ako umuwi. Bande. Mas maraming time na kasama mo itong napangasawa mo. Yun. Taga Cavite pa yun. Cavite pa siya that time. Ayun, naging kami. Dahil sa yung lagi akong hinahatid. Tsaka isa hilig nyo. Kasi kumakanta. Oo, yun pa. Kumakanta kayo. Oo. So, anong year or kailan kayo nagpakasal? 2001 yan eh. 2001. Matagal na kayo sa banda na magkasama parang that Mga time? 1 year, ganun. Tapos, pinapregi ako. Like, nagpakasal kami ng January 2002 bago ako manganak ng May 2002. Ayun. So, dito na nagsimula ang struggle sa buhay mo, di ba? Dati, parang iisipin mo, pag nanganak ka, wala na. Kumbaga, wala nang career. Kumbaga, wala na, tapos ka na, ganun. Sabi ko sa sarili ko, hindi. Hindi porket na kapag asawa ko na maaga at nagka-baby ako maaga, wala na akong Kumbaga, inano ko yung sarili ko na pwede naman akong bumalik, kumanta. Ayusin ko lang yung sarili ko, syempre. Ayun, nakabalik naman ako sa pagbabanda ulit na. Tumagal to ng ilan taon yung pagsasama niyo ng mister mo? 4 years kaming mag-asawa. Pero 5 years in total. Kasi nga, 1 year kami. Ayun, yung nawala na siya noon. So, pero hindi na kami banda noon. Yung asawa ko noon, call center agent na siya noon. So, nagtrabaho na siya? Trabaho na siya. Sa Riverbanks yung yung call center niya. Anong kinamatay ng husband mo? Bangungot. Okay. Bali, na siya dead on arrival. Kaya, ang inano na lang doon is yung sa pancreas. Ganun yung dineclare doon sa niya. So, paano yan? Kumbaga, parang ito yung pinakamabigat na nangyayari sa buhay niyo, lalo na't may anak kayo. So, yung nawala yung mister mo, ilang taon pa lang? Taon na ba yung anak ninyo? 3 years old siya, magpo-4. So, bata pa rin. Bata pa. April kasi namatay yung husband ko, yung first husband ko.
Tapos, si Bea noon, May. So, magpo-4. 1 month na lang. 4 years old na siya. So, paano ang nangyari ngayon sa buhay mo? Yung takbo ng buhay mo dahil nawalan ka ng Mahirap. katuwang, no? Yes. Pero noong time na yon, nagkataon naman na may nakahanda akong biyahe pa China. So, nag-abroad ka? Nag-abroad ako right paano away. yung bata? Iniwan ko sa pamilya ko, sa nanay ko, sa mga kapatid ko. Kumbaga, parang ayoko na nga eh. Ayoko na. Sabi ko, hindi na ako sasama. Kasi nga, naawa ako sa anak ko, nawala na nga ng daddy. Iiwanan ko pa. So, ano to? Ilang taon ba hinintay mo muna bago mag-abroad? Hindi. Month lang. Buwan lang? Mga ilang buwan? Ano kasi, sa totoo lang, buhay pa siya, inaasikaso na namin yun. Tapos nag-uusap na kami na ganito yung arrangement namin, ganito yung remittance ko, mga ganun na, yung mga future plans, ganyan. Tapos, so alam na niya na talagang aalis din ako. Tapos nung magko-contract signing na kami sa Cubao, sabi niya sa akin, parang nagsabi siya sa akin ng I love you tsaka sorry. Sabi ko, hello, ba't ganun? Tapos noon, pag uwi ko, tumatawag na sila sa akin, ang dami ng missed calls, ang dami ng text, pero walang nagsasabi na nawala na siya. Pero hindi ka ba nakaramdam? Nakaramdam ako. Kasi nasa taxi ako, papunta kami doon, kasama ko yung keyboardista ko. Sabi ko, wala, patay na si Vince. Sabi kong gano'n sa kanya. Sabi niya, yun ang sabi mo. Sabi ko, kasi nararamdaman ko. Sabi ko, naramdaman ko talaga yun. Ano nagpalakas ng loob mo para i-push mo pa na mag-ibang bansa ka? Lalo na, syempre, di ba, pinlano niya yan. Oo, para sa dalawa inyong, kami. Sa inyong pamilya. Sa tatlo kayo, kasama yung anak. Ano nagpalakas ng loob mo na ituloy pa? Siguro, nung sinabi sa akin nung kasama ko na, kung dito ka lang, paano ka makaka-move on? Tapos, paano mo mapoprovide yung kailangan ni Bea kung dito ka lang? Kasi nga, hindi rin siya umabot dun sa wala akong pension buwan-buwan. Hindi umabot yung points na sa SSS. O di ba lalo ang So wala talaga. So parang naisip ko, sige, try ko. Pag hindi ko kaya, pwede naman ako umuwi. Tsaka di ba, ilang years ang contract mo doon? Actually, dapat, continuous yun eh. Pero 1 taon lang nangyari. Umuwi na kami. Kaso parang di ba, bilang ina at 3 taon pa lang yung bata na mag-abroad ka, no? Ang hirap. Ang hirap eh. Kasi nung time pa nun, wala namang internet pa sa bahay. So pupunta pa sila ng bayan para makipag-chat lang sa akin at makita ko yung anak ko sa video call. Ngayon, babalita nila sa akin, umiiyak daw si Bea sa school kasi nakikita niya mga klase niya, may mga tatay siya, wala. Dumating ba sa pagkakataon na nagtampo ka sa ating Panginoon kasi kumpleto na, planchado na yung kumbaga, yung plano niyo sa buhay for the future ng anak niyo sa inyo? Ay, hindi. Kasi ako, parang para sa akin kasi, syempre lahat naman ng tao, may kumbaga may expiration tayo. Pag pinanganak tayo, si Lord lang nakakaalam kung hanggang kailan tayo. Diba? Parang, ang sa akin, parang ready ako dun lagi. Parang ganun. Parang, sabi ko, ayun na, ang hirap, magiging single parent ako, ganun. Tapos inisip ko, hindi naman sa akin bibigay ni Lord yun kung di ko kaya. Siguro, very mo, 25 years old lang ako that time. Pero ganun na yung mindset ko. Na, kaya ka binigyan ni Lord ng problema na dahil kaya mo. Diba? Hindi ka bibigyan ni Lord ng Kasi, mas malaki si Lord kesa sa problema. Sinusubok tayo. Oo, sinusubukan talaga. So, ilang years ka naging single parent? Naku, kasi si Bea, na siya, noong time na, siguro syempre, meron akong mga, din, pero yun lang, hindi ko sinasabi sa anak ko. May mga na may mga nagiging boyfriend ako noong time na yun. Hindi bakit mo nilihim? Kasi ayokong makita niya na ang babae pwedeng iba-iba, marami, ganun. Ayokong ganun. Kasi di ba pag Tsaka hindi ko sa kanya papakilala hanggat hindi ako sure dun sa lalaki. Anong basihan mo? Para etong guy na to para talaga para ito ipapakilala ko na sa anak ko. Actually, dapat mahal niya rin yung anak ko. 'Di ba? Kasi package 'yun eh. Tapos isa pa doon, parang dahil
buo yung pamilya namin. Ang unang-una nakakakita talaga is nanay ko. Na parang sinasabi niya, ayan, okay yan. Sabi niya, ganun. Kumbaga parang, syempre, magtitiwala ka rin sa pamilya mo kasi yan din yung ginagamit ni Lord. Diba? Yun, ganun. Kumbaga parang, nung time na sabi ko, ay, eto na. Sure na ako dito. Kaya nga daddy na yung pinatawag ko So, kayo. dumating na yung tamang lalaki para sa'yo at ipapakilala mo. So, yung gap nito, yung taon bago ka nagkaroon talaga na ito na yung sure na ito na yung magiging mapapangasawa kong pangalawa ulit. Ito 2015 kasi naging kami nun ni Arnel 2015. So, from 2006 to 2015. Matagal din. Yeah. Yung as in, na talaga. Kasi gusto ko yung talagang, kasi unang-una, ang gusto ko rin talaga is yung Christian. Syempre, mahalaga yung may takot sa Lord. Tama. Kasi pag may takot kay Lord, lahat na yan sumusunod na. Kasi pag walang takot, di ba, parang red flag yun. So, nakilala mo na to si Arnel. So, nag-live-in muna kayo? Ilang taon ng... 10 years. Sa 10 taon na yun, hindi pa kayo nagka-baby, di ba? 2017, nalaglag. Okay. Tsaka parang ayaw na nga ni Arnel dahil baka daw gano'n na naman daw mangyari. Tatakot siya. Ngayon, hindi niya alam, silent prayer ako kay Lord. Nasabi ko, Lord, kung bibigyan mo kami ng baby, kailan pa? Matanda na ako. 40 plus na ako. Sabi ko, kung bigyan mo na kami, Lord. Tsaka lalo nung nag-pandemic, di ba? Parang nung time na yun, syempre, parang magkaka-anxiety ka dahil sa nangyayari. Pero nung yun na nga, nung time na, nung pandemic, edi nagbabike-bike kami. Ang hirap din kasi, di ba, parang, bilang lalaki, parang gusto niya muna na, kumbaga naging reason ba na bago tayo magpakasal, gusto ko, parang condition. magka-baby muna tayo. Hindi Dumating ba, naman. nagkaroon ba kayo ng ganyang usapan? Hindi ganun si Arnel Hindi siya ganun. Kumbaga wala siyang, sabi niya nga kahit wala kahit di na kami magka-baby, okay lang. Pero nandun na talaga yung, na may plano na kami magpakasal, kundi lang talaga nag-pandemic. Papapakasal na talaga kami noon. So kahit hindi kayo biniyayaan. So hanggang sa pandemic, nagkaroon kayo ng anak. Kasi 2023, diba? Parang so, after ng pandemic. Sa edad, kumbaga, ilang taon ka nun? 41. Di ba parang sa miracle baby? Kasi kumbaga parang sa iba, ang dami nga nagtatanong sa akin paano daw ako nagka-baby, kung ano daw ginawa ko. Para sa akin kasi parang may mga ginawa nga, may mga, kumbaga, nag-bike kami, tapos nag-less ng rice, mga ganyan, diet. Pero si Lord pa rin yung kumbaga, kung yung prayers mo, hindi ka naniniwala sa mismong prayers mo, hindi mo, kumbaga, yung tiwala mo, 50-50, hindi talaga ibibigay ni Lord sa'yo Ako kasi parang, sabi ko, parang nararamdaman ko, bibigay talaga ni Lord. Bili mo sa ilang taon yung pagsasama? Almost 10 years. No? Tapos, kumbaga, nalaglag yung isa. Kumbaga, parang nawalan din kayo ng pag-asa rin. So, talagang panalangin, matinding panalangin. Yes. At talaga. disiplina rin. Dahil nga ikaw ay naggigig, no? Kumakanta ka, tsaka puyat din. At yung husband mo rin, no? Oo. Anong pakiramdam na, ito, paano mo sinabi sa kanya na magkaka-baby na tayo? Ganun? Oo nga. Kumbaga, parang nagulat din siya kasi nga parang sabi ko pa nga sa birthday niya i-surprise ko. Kaso di ko kaya Sobrang overwhelmed na rin ako. Kasi siyempre hindi mo na-expect, no? Kumbaga sa edad natin, di ba? Sabi niya nga sa akin, patatagal mo dyan sa CR. Di niya alam, nagpipiti na ako. Tapos nung ako ng PT, binigay ko sa kanya. Tuwan-tuwa siya. Sabi niya, huwag ka na mag-gig. Sabi ko, wait lang. Hindi pa-OB muna tayo. Kung anong, pagka sinabi ng OB na bed rest or talagang hindi na talaga ako kakanta. Hindi na ako nung time na yon kami,
OB kami. Sabi ng OB ko, hindi ka na pwedeng kumanta. May internal bleeding ka. Bed rest ka. No time na yon dala ko yung gamit ko. Tapos may kakanta ka sa pa. gabi, kakanta pa ako. Mm-mm. Yung kabanda ko, sabi niya, kahit ngayon lang, last na. Sabi ko, ay hindi. Paano pag may nangyari? Ayoko masisi. Kumbaga, ite-treasure ko na to. Yes, Wala nang atrasan. Kumbaga, kahit anong nangyari. Kaya, lahat ng mga, mga gigs. Oo, yung mga events Kinancel ko mo na. Oo, buti na lang doon yung anak ko. Mm-mm. Siya yung sumalo sa akin sa mga, sa mga events ko. Siya. Tsaka paano, ano yung way, kasi di ba yung asunod mo na si Arnel, no? Paano naging close dun sa anak mo sa una? Di ba, ang hirap din kasi i-adjust yan, di ba? Dahil nga, si Arnel, hindi pa, syempre, ikaw yung way, ikaw yung gitna para pag-closein mo sila Nung time na yun kasi, syempre, yung anak ko, mahilig lumabas, kakain, ganyan. Yun yung pinaka, weakness nun eh. Ayun, ganun ginagawa ni Arnel. I-date niya kaming dalawa. Hanggang sa, banding. Makuha ang loob niya. Nakuha na niya yung loob ni Bea. Galing, no? Kasi mabait naman. Kumbaga, mabait si Arnel, mabait yung anak ko. So, nag-jive naman sila. Anong natutunan mo, Sally, sa storya mo ngayon? Kumbaga, sa lahat ng mga struggles noong araw, tapos may dumating na blessing sa inyo? Ang sa akin, kumbaga parang, ang pinangahawakan ko talaga, yun nga, yung Isaiah 60:22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Kumbaga parang tayo, wala sa atin, di natin kontrolado yung mangyayari. Kay Lord lang talaga. So, wala tayong ibang gagawin, kundi magtiwala lang talaga. Wholeheartedly. 100% natin yung tiwala natin kay Lord. Ibibigay natin. Walang doubt, walang kahit ano. Kapag ka ganun kasi, nakikita ni Lord yung heart mo yung desire ng heart mo na, di ba, parang deserve nito na bigyan ko sila ng blessing na ganito. Kaya sobrang thankful talaga kami kay Lord. After dumating ni AR, yung baby namin, sobrang dami rin ng blessings talaga. Sunod-sunod na. Tapos kumbaga parang, kasi, may time kasi na hindi na talaga kami nag-church. Pero, may ginamit talaga si Lord na parang kami pa yung nagiging leaders ng church Tapos, kumbaga, para si Arnel, siya na yung mismong, yung nag-aano sa church. Kasi parang kami yung... Kumbaga, mas lalong active na kayo. Oo, active talaga. Pati yung first baby mo, yung anak mo. Kumbaga, yun, 1-year-old pa lang, marunong na mag-praise and worship yun. Ganon din naman si Bea. Lumaki rin talaga sa church. May takot? Oo, tsaka, very, talaga. Yung, alam mo yun, yung talent niya, ginagamit niya kay Lord. Ang talent ni anak mo ay pagkakanta? Singing din, oo. Tapos nag-aano rin siya, ang ministry din niya sa bata. Yung children's, siya rin ang... Ang galing, ha? Ilan taon na ba ang first baby mo? 23 na siya ngayon, di ba? May 21 age gap sila. Tapos ang baby mo ngayon ay... 2 years old. Oh, di ba? Ala yung gap, no? Kung ano yung age gap namin ni Bea, si Bea tsaka yung kapatid niya, ganun din yung age gap nila. Oo nga, no? 21. Tsaka, kumbaga, yung asawa mo ngayon tuwan-tuwa ngayon, no? Oo naman. Sobrang tuwan-tuwa siya talaga dun sa blessings. Kasi nga, sabi ko sa kanya, pagka talaga maayos tayo sa buhay, walang hindrance. Kumbaga, yung pagpapala, tuloy-tuloy yan. Tama. Pero pagka ang buhay, may sinahaluan ng kalokohan. Kaya dapat talaga, maayos talaga. Lahat pala na doon. Anong message mo naman sa mga single parent din na nawawalan din ng pag-asa? Sa mga single parents na nakagaya ko. Ako kasi lahat ng racket parang naisip kong gawin talaga Kasi nung grade school ng anak ko,
napag-aral ko siya sa Montessori kahit ganun lang yung trabaho ko eh. Mm. Kumbaga, meron nga akong gig pero parang once a week lang, twice a week lang. Nagsa-side, hustle ako. Parang, nag-aral akong, nag-breed ako ng Shih Tzu. Mm. Tapos, nakita ko yung paggawa ng leche flan. Tapos, Lahat na pinasok oo, mo? tapos yung balloon decoration. Nairaos naman. Oo, kumbaga parang sabi ko, ang dami kong, dati nga nag-racket pack ng makeup, ganyan. Basta, pagka talaga single parent ka, talagang kahit gagawin Papasukin. mo eh. Diskarte. Basta Diskarte. basta mga, Legal. oo, Legal. maayos yung hindi, ganun. Kumbaga lahat ng, dahil ako, tumatayo akong tatay at nanay sa anak ko. Kumbaga, wala akong hindi kakayanin. Para sa pamilya. Para sa anak ko. Ano mensahe mo kay Arnel? Na ngayon I think nanonood siya ngayon. Nanonood ka ba? Nagtanong nga siya kung may live eh. Hindi, nagpapasalamat ako kasi nga tinupad niya yung pangarap ko na maging bride. Tapos naging pa ako, singer bride pa ako during nung kasal ko. Kumbaga parang, ayun, pinanindigan. Pinanindigan niya yung namin, yung pagsasama namin. Tsaka sinild niya. Yun yung At saka basta sobrang thankful ako kasi nga siya yung binigay sa akin ni Lord. Kay Bea, sa iyong panganay. Sa anak ko, mahal na mahal ko yung si Bea. Lagi ko yung laging, ayun, katulad din sa anak ko, kung ano rin yung gusto niya, sinusuportahan ko lang din. Ayan, basta lagi kami nandito ni Daddy mo, Daddy Arnel, para sa'yo. At kay AR, ang aking inaanak, no? Hi AR, sana paglaki mo mapanood mo to. Oo. Hindi, napakatalinong bata, napaka-sweet. Ayan, love na love ka namin AR. Sana makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Ayun. Sa mga... At lumaking din may takot sa may Diyos. takot sa Diyos. Sa parents mo. Sa parents ko, nay, tay, especially to my parents, joke. Ayan, mahal na mahal ko po kayo and salamat po sa lahat ng ginawa nyo sa aming magkakapatid. Kasi lahat kami tapos talaga ng pag-aaral. Mula sa ate ko hanggang sa bunso. Sa yan talaga nila. Pagsisikap nila ang dalawa. Kumbaga kung ano yung meron kami ngayon, kung saan kami ngayon, dahil sa kanila. Raketera kasi rin yung nanay ko. Kaya, namana nyo, no? Namana. Pati yung mga kapatid mo rin eh. Oo, marami. Kaya yung business namin, one-stop shop na lang. Diba? Lahat na ng kailangan nila, nandun na. Maraming salamat sa iyo, Sally, no? Napagbigyan mo kami ma-interview ka. At dahil dyan, meron akong ibibigay sa iyo, ha? Para sa ito, Sally. Babasahin ko. Paghanga at pagkilala sa iyo, Rosalie Pascual Santos, para sa pagbabahagi ng iyong kwento at sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkakaloob sa iyo ngayong November 6, taong 2025, ganap na alas 4 ng hapon sa 3rd floor, East Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Para sa ito. Parang gumraduate. Wait, there's more. Meron pa isa. Meron pang isa doon. Paano pa yan? Chip, paabot nga isa dyan, Chip. Yan, para sa ito. Para, ayan, hatid sa iyo ng MX3. Yan. Thank you so much. May gusto kang pasalamatan, mga kaibigan, shoutout mo na yung mga Shoutout kaibigan po mo. sa aming kabatch ni Jimbo. Lahat sila nakatuto ko. Ayan o. Batiin mo na yung mga pangalan. Sa Okay. Roosevelt College, Lamuan, batch 97. Hello sa inyo lahat. 97 kami. Yan, salamat sa panonood. Ang dami ng pictures sinisend nila. Sila Sheila, sila sino ba 'tong mga nagsisend? Sila Jan, yan yung mga si Abby. Yan mga nanonood. Tsaka si Pearly. And si John Javier. Yan. Pati sa mga batiin ko na. Sige, todo mo na. Yung mga childhood kumare ko, childhood oo. friends ko, yan, Sige. yung mga si Maring Hasmin, Maring Myra, Maring Dimple, and sa ate ko, Maring Rochelle. Ate, yan. Mga nanonood sila. At saka sa lahat ng mga kamag-anak kong nanonood. Hello po.
Maraming salamat, Sally. At ito po ang ating believable story sa atin ng MX3. Dito ako, Believe. Magbabalik po ako mga pangga at sa mga pabati natin. Balik-tugtugan muna tayo dito lang yan. Sa number 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo Energy.